Magandang hapon po sa inyo lahat mga kapatid. Pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol po sa The Great Commission, no? Nalangin po muna tayo mga kapatid. Ama naming Diyos sa langit, salamat po sa inyong salita na nagbibigay liwanag tungkol po sa aming kaligtasan at pagkakilanlan kay Jesucristo. Buksan niyo po ang aming isipan para maunawaan namin ang tungkol po sa Great Commission. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. So, ano ba ang The Great Commission, no? Ito ba ay para ngayon sa church, sa Grace Dispensation? Kasi po si Apostol Paul ay may ibang natanggap na komisyon, no, dito. So basahin natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17, no. Ang sabi ni Paul dito ay, Christ sent me not to baptize but to preach the gospel, no. So ang center message dito ni Apostol Paul ay ang not to baptize. Hindi po ito priority ni Apostol Pablo ang pagbautismo sa tubig. Hindi ang pag-preach sa gospel. Ito po ang kanyang binanggit, not to baptize. Kasi ang command sa kanya o ang sinabi sa kanya ni Jesus Christ ay not to baptize but to preach the gospel. So, ang sinasabi ni Paul ay nakakagulat dito, no? Ang sabi niya, binabasag nito ang ating mga assumption, no? Pinipili tayo nito na mag-slow down at itanong ang isang mahalagang tanong, no? Kung ang church today ay nasa ilalim ng Great Commission, bakit si Paul ay sinugo na hindi gawin isa sa pangunahing utos nito, no? Kasi may mahalagang tanong dito, no? Ang sabi dito ni Jesus, no? Inutusan ni Jesus ang mga apostoles sa Mateo 28, no? Verse 19. Ang sabi niya dito, no? Kukunin ko lang yung maikli, no? Sabi niya, go, teach all the nations, baptizing them. Ito po ang sabi ng Mateo 28 verse 19. Ang water baptism noon ay hindi optional. Hindi rin siya secondary. Hindi cultural lamang. Ito ay central message sa Kingdom Commission ng Israel. No? Bakit kaya sinabi ni Paul ito? Dahil sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17, Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, no? Ibig sabihin may nagbago, may nag-shift, no? May bagong bagay na nagsimula. Yan ang sabi ni Paul, no? At kailangan natin ito bigyan ng pansin kung ano ito, no? So ito ang dalawang komisyon na sinasabi, no? At dalawang programa. Ang una ay ang The Great Commission ay bahagi ng Israel Kingdom Program. Ang komisyon ni Paul ay bahagi ng Revelation of the Mystery. Hindi sila magkalaban, hindi rin sila contradiction. Ito ay dalawang divine program na gumagalaw sa tamang panahon ng Diyos, no? Dahil ang Israel Commission ay nasa Matthew 28 Matthew 28 and Mark 16. Required ang water baptism, may kasamang sign and wonders, nation blessed through Israel, earthly kingdom ng promise, 12 apostol ang isinugo,
propesya ang tinutupad. Ito po ang komisyon ng Israel na nasa Israel program, no? Sa full commission kay Apostol Pablo sa Acts chapter 9, sa Acts chapter 20, sa Romans 11, Ephesians 3, walang requirements ng water baptism. Walang guaranteed signs. Salvation sent to all apart from Israel. Heavenly calling, isang apostol para sa mga hintil. Mystery ang nire-reveal. Kapag hinalo mo ang dalawang programang ito, magkaroon ka ng confusion. Magkaroon ka ng distortion. Kung ano ang pinaghiwalay ng Diyos, huwag natin pilitin pag-isahin, no? So, Paul's clarity not to baptize. Hindi sinasabi ni Paul na mali ang water baptism. Hindi niya ito binabasura. Sinabi niya lang, hindi ito bahagi ng mensahe niya na isinugong ipangaral, no? Bakit? Dahil sa grace dispensation, salvation is without works, no? Ephesians 2 verse 8 to 9. Ephesians 2 verse 8 to 9. Salvation is without works, no? Walang rituals, walang Israel ceremonies, walang priest mediators, walang water requirements, walang kingdom sign. Sa biyaya, walang puwang ang ritual para sa kaligtasan. Grace stand alone, no? So ano ang danger kapag mixing ang gospel dito, no? Kapag nagdagdag na ka ng water sa gospel, nalalabo ang mensahe. Nahalo ang programa. Natatakpan ang cross ni Kristo. Kaya sinabi ni Paul, lest the cross of Christ should be made of none effect, no? Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17, no? Ito ang sinabi niya, clear, no? Walang saysay ang pangamatay ni Kristo kung nakapagligtas ang sariling gawa, no? The cross is enough. Sa Israel program, ang baptism ay ekspresyon ng repentance. Sa mystery program, ang cross ang kumpleto. Ang believer ngayon ay forgiven by Christ's blood, accepted and beloved, spirit baptized into one body sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Complete in Christ sa Colossians chapter 2 verse 10. Made alive with Him, Ephesians 2 verse 5. Ito ang tunay na baptism na essential o kailangan. Hindi ito gawa ng tao. Ito ay gawa ng Diyos, no? So magkaiba sila. Magkaiba ang komisyon, magkaiba ang programa. Kaya po sa ngayong panahon hindi po ina-apply ang Great Commission sa the body of Christ dahil magkaibang programa, mystery program, and prophecy program. Thank you, Lord. Thank you sa salita at salamat sa mga nakikinig. Sana po may naunawaan. Thank you. Thank you.